Yun lang po at maiksi at pasensya na po kayo kung yun ho ang aking nakuhang magandang balita para sa ating lahat. Okay po, maraming salamat, Sister Percy. Napakaganda nga po ng binahagi mo sa amin ngayon. Ano po? At ito ay bihira nating mabasa, pero napakaganda at napakalaking impact para sa atin at very timely kasi nga yung seminar sa atin ni Pastor Angel na covenant relationship. Ano po? So dito makikita natin ang pagkakaiba ni Haring Saul at saka ni David, Haring David din. Pareho silang hari, ano po? So ibig sabihin, pareho silang anointed. Pareho silang anointed, yung dalawa. Kaya nga lang, makikita natin yung pagkakaiba ng kanilang leadership o yung pamumuno nila. So dito kay Haring Saul, makikita natin siya ay nagkaroon ng insecurity. O, na-insecure siya dahil doon na lang sa ang mapatay ni Haring David ay mga 10,000 ba yun, no? At yung kay Haring Saul ay konti lamang. Kaya doon nag-umpisa yung security. Aba, bakit kaya ganun? Parang mas capable, no? Mas mayroong capacity na pagiging isang talagang, kasi noon, ang sukatan halos ay lakas. Ano po? Ay, mas si David, kaysa kay Saul. Yan. Si David naman makikita natin yung humility or yung kababaang loob na katulad nga ng ibinahagi ni Sister Mercy. No? Nandun yung kanyang kababaang loob na kahit siya hinahanting na, papatay na, pero meron na siyang pagkakataon na mapatay itong si Haring Saul, hindi pa rin niya ginawa. No? Kasi ang inaalala niya, yun ay kanyang hari pa rin. No? Na hindi niya pwedeng galawin. So, nakakatuwa yung karakter na ganun. Okay? Na talaga namang parang napakabihira na ngayon sa ating buhay. Ang may ganoong karakter na talagang, kumbaga, pinupukpok mo na hindi pa rin gumagalaw. Ano po? At nandun pa rin yung kanyang submission to authority. Yung pagpapatakop. Yun, napakahalaga kasi sa atin bilang tao na talagang tayo marunong magpasakop. Una sa Diyos at pangalawa doon sa nakakataas sa atin. Lagi kasi tayong, parang nga kasi tayong mga Israelita, no? Lagi tayong mayroong reklamo. Kaunting bagay lamang, kung may nasabi sa atin, kaagad tayo, aba naman. Diba? Aba na naman. Eh, bakit ako na naman? Bakit ako lagi nakikita? Bakit ako lagi nauutusan? Parang gano'n. Gano'n tayo mga tao. Ano po? Yan. So, napakahalaga nga po noon. At maganda rin yung sinabi ni Sister Mercy na huwag tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon. Ano po? Dapat maging mahinahon, katulad ng karakter ni David, napakahinahon. Na kung anumang mga pangyayari, no? Hindi ka agad-agad ng huhusga, hindi ka agad-agad na ito na kailangan ng gawin natin. No? Hindi pa nakakapag-isip, ang iba, kaagad-agad merong action. Sabagay, action. Action agad. Pero dapat minsan iisipin natin kung tama nga ba yung ating magiging action. Kung ano ang magiging effect nito sa atin at sa ating kapwa, lalo't higit. Maaaring sa atin ay maganda yon. Ito ay isang solusyon para sa atin. Pero ito ba ay hindi naman nakaka-apekto sa iba? So wala bang masamang impact ito sa iba? Kailangan iisipin din natin. Kumbaga, yung mga desisyon natin, hindi lamang pansarili natin, nasa ikasasaya natin, no? Kailangan ay isasama natin yung iba. Tama rin to, very relevant pa rin sa love maps. No, nandun pa rin, pasok pa rin yung pag-ibig natin. Pag-ibig natin sa Diyos, ito ba ay makalulugod sa ating Panginoon? Ito ba ay makakaluwalhati sa Kanya? At ito ba ay makabibigay ng maganda sa ating kapwa? So kung may pag-ibig tayo, hindi tayo magiging padalos-dalos dun sa ating mga iniisip. Na kumbaga, dahil gusto natin, magiging masaya tayo,
gagawin natin yun. So, lilimi-limi natin, no, yung mga bagay-bagay. At syempre, kukonsider natin yung kanyang mga salita. Una sa lahat, di po ba? Na ito baga ay pabor na, ito ba ay nasusulat? Di ba ako nagkakamali? Ay sabi nga, ay tayo ay nakamowa. Memorandum of Agreement. At meron din tinatawag na Memorandum of Understanding. Madali kung Memorandum of Understanding lamang. Pwede nang hindi inonotaryo. Pero pag Memorandum of Agreement, nakanotaryo yun. So, ibig sabihin, talagang kailangan ay sundin natin once na tayo ay pipirma. Pero kung ano man yun, kung MOA man o MOU, no, pag sinabing covenant, once na tayo ay pumirma doon, we are committed to do it whether we like it or not. No po, yun yung covenant na ang tanong nga noong tayo mag-ano, ito ba ay katulad din ng blood compact? Naalala ko tuloy, no? Si Katuna noon, yan. Ito ba ay katulad ng blood compact? Halos, di po ba? Hindi nga lamang tayo maghihiwa at kumbaga ilalagay sa baso at iinumin ng bawat isa, no? Pero yun na rin po ang gasing lugan. Kasi nga yung commitment na gagawin natin ay hindi lamang basta-basta. Kailangan nandoon talaga yung commitment tayo. Hindi basta lamang tayo ay makikigaya, di ba? Merong ganun, gaya-gaya, puto-maya, no? Gaya lang tayo kasi ang sabi nga ay Filipinos are great imitators, di po ba? Mahilig tayong manggaya. Yung pala'y makakaperwisyo na, gaya pa rin tayo ng gaya. Ayan, kung anong trend, gagayahin din natin. Kahit parang hindi na maganda at parang hindi na tama sa mga ethics, no? So, ayan. So, maging din tayo doon, maging maingat din tayo, lalo nga doon sa ating pipirma. Po, baka wala nang pumirma doon sa covenant. Okay po. So, yun po. Pero alam naman natin lahat bilang mga alagad, sabi nga kanina ni Sister Mercy ay apostol na. Ha? Mas mabigat yun, no? Apostol. Tayo mga alagad ng Diyos, alam natin na kung ano ba yung pipirmahan natin, ay magagawa natin hindi dahil sa ating sariling lakas at kakayahan, kung hindi sa lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Ayan po lamang aking may dadagdag at pakinggan naman po natin ngayon ang mga mangunguna sa ating pananalangin. Sister Mary and Sister Luz.